Umpisa na ng gera sa God Valley. Bali nag-umpisa nga itong chapter 1160 sa mismong isla ng God Valley. Ipinakita nga itong mga celestial dragons na pinepresent itong ilan sa mga huhulihin nila sa mangyayaring hunting tournament. Kabilang nga sa mga pinresent itong Davy Clan. Specifically itong nanay ni Blackbeard at si Blackbeard mismo. Ipinakita nga rin yung iba pang miyembro ng pamilya nila. Kitang-kita nga sa mukha ng batang si Blackbeard kung gaano siya katakot sa mga nasasaksihan niya. Hanggang sa ipinakita na nga itong sila Gorosei Saturn at Garling na pinag-uusapan itong patungkol sa Davy Clan na natagpuan daw mismo ni Garling. At dito nagkaroon nga ng introduction sa kung sino-sino ang mga favorite na mananalo sa gaganaping hunting tournament. Sa kabilang banda naman mababalik nga yung scene kay Dragon. Similar nga sa recent chapter nakikiusap pa rin itong nanay nila Shanks na iligtas daw ni Dragon yung dalawang anak niya. Hanggat maaari nga daw siya mismo ang magpalaki sa mga ito. At wag na wag daw niyang hahayaan itong mga anak niyang mapuntas sa kanila. Which is ang nire-refer nga niya sila Garling at ang mga Holy Knights. Hanggang sa tuluyan na ngang namatay itong nanay nila Shanks. Si Dragon naman papunta na sa lokasyon netong sila Shanks at Shamrock. Sa sumunod na panel naman habang tumatakbo nga itong mga sibilyan in-announce na ng mga celestial dragons kung ilang puntos ang makukuha ng mga kalahok kung sino ang mapapatay nila. Dagdag impormasyon pa nga na 1 oras na lang daw at mag-uumpisa na itong hunting tournament. Mabalik nga sa mga sibilyan yung ilan nga sa kanila nagkakagulo na sa pagtakbo. Hanggang sa tuluyan na ngang nag-umpisa itong hunting tournament. Kitang-kita nga sa ilang celestial dragons kung gaano sila kasabik sa pagpatay ng mga tao. Yung ilan ngang sa bungad pa lang nakakapagtago mabilis na pinatay ng mga ito. Wala ngang humpay na patayan ang naganap sa unang mga minuto netong hunting tournament. Maraming inosenteng sibilyan ang nawalan ng buhay dahil lang sa walang kakwenta-kwentang event na to. Sa sumunod na panel naman bigla ngang napunta yung scene sa Merijoa. It turns out na itong nangyayari sa God Valley live pala na pinapanood ng ilang celestial dragons sa Merijoa. Base nga sa announcement ang nangungunang pamilya daw base sa mga puntos itong Figarland family na sinundan naman daw ng Manmayer family. Speaking of Manmayer family yung isa nga sa kanila ipinakita. Ito nga si Ganku. Gamit nga yung devil fruit niyang araw-araw fruit walang kahirap-hirap na pinapatay ni Ganku itong mga sibilyan. Sa kabilang banda naman ipinakita nga itong si Shaki na binabantayan ng ilang marines. Maswerte nga daw si Garling dahil sa maganda itong mapapangasawa niya. Pero kinontra nga ito ng isang marines at sinabing hindi pa daw ito sigurado since kakaumpisa pa nga lang daw ng tournament. Mapunta pa nga sa iba pang miyembro ng mga Holy Knights ipinakita rin itong si Saint Summers. May namataan nga siyang isang bata sa itaas ng puno. Kaya naman pinagtripan nga niya ito at tangkang papatayin na. Pero bigla ngang dumating yung tatay ng bata na to at nagmakaawa siya kay Summers na wag daw patayin itong anak niya. At as usual wala ngang pake si Summers sa mga ito. Mabalik nga ay Dragon sa pagtakbo niya sa lokasyon ng mga ililigtas niya. Bigla nga siyang may nakasalubong na mga bangkay. Ikinalungkot nga ni Dragon itong mga nasaksihan niya. Hanggang sa nakarating nga siya malapit sa lokasyon netong sila Kuma at Ivankov. Bali ito nga yung scene ng pagmomotivate ni Ivankov sa mga kapwa niya slaves. Ipinakita ngang namataan pala ng isang celestial dragons itong grupo nila Kuma. At nung akma na ngang babarilin ng celestial dragons na to si Kuma, agad ngang umaksyon si Dragon. Pinatay niya itong celestial dragon na to. Yes guys, hindi sinunod ni Dragon itong mas nakakataas na commander niya. Bagkos mas sinunod niya kung ano ang tingin niyang tama.
Sa sumunod na panel naman ipinakitang dumating na itong barko ng Rax Pirates sa God Valley. Ito nga yung scene na nasaksihan natin in chapter 1096. So kung sa chapter nga na to hindi natin nakita si Sebek, ngayon nga siya ang nangunguna sa Rax Pirates. Nabanggit nga niya na ang priority daw nila sa isla na to si Shaki, yung mga treasure at yung mga legendary devil fruits. Kaya naman aasahan daw ni Sebek na hindi muna magugulangan itong mga kagrupo niya. Inaasahan nga daw niya yung kooperasyon ng bawat isa. Pagtapos nga daw ng mission nila na to doon na lang daw nila paghahati-hatian yung mga nakuha nilang loot. Nung marinig nga ito ni Barbel bigla siyang napatanong kung paano naman daw nila hahatiin si Shaki. Ang sinagot nga lang ni Shiki obviously na kung sino daw ang makakapagligtas mismo kay Shaki malamang na siya daw ang makakaklaim dito. Bali nag-agree nga dito si Silver Axe. Si Whitebeard naman wala daw pake sa kung sino ang magliligtas kay Shaki. Basta siya nga daw gagawin ito alang-alang sa pagkakaibigan nila ni Shaki. Kung may in love nga daw si Shaki sa kanya ayos lang rin naman daw. Nung marinig nga ito ni Stacy agad nag-init yung ulo niya. Si Gloriosa naman si Roger pa rin ang bukang bibig niya. At itong si Strusen biglang nabanggit na nagpaiwan daw si Wang Zi. Kung lahat nga baliw na baliw kay Shaki ibahin nyo itong sila Big Mom at Kaido. Dahil wala nga silang pake kay Shaki. Ang goal lang nilang dalawa yung mga legendary devil fruits. At dito nag-umpisa na ngang umabante yung barko ng Rax Pirates. Pinapaulanan nga sila ng kanon netong mga marines. Pero as per Sebek nga dumiretso lang daw sila. Banggain nga daw ang lahat ng haharang sa kanila. Sa sumunod na panel naman ipinakitang nagkakagulo itong mga Celestial Dragons dahil sa pagdating ng Rax Pirates. Nangangamba nga sila para sa mga buhay nila. How ironic. Kaya naman pinagbantaan nga nila itong mga Marines na kung may mangyari daw sa kanila papatayin daw nila itong mga Marines. At dito bigla na ngang napunta kay Dragon yung panel kung saan natagpuan niya na itong kambal na sila Shanks at Shamrock. Sinamantala nga ni Dragon yung pagkakagulo ng mga Celestial Dragons at dali-daling tinakbo itong sila Shanks. Habang nangyayari nga ito maririnig natin sa radyo ng mga Marines yung report ng pagdating din ng Roger Pirates. At yes, ipinakita nga itong Roger Pirates sa pangunguna ni Goldie Roger. Bukang bibig nga neto si Shaki. Ito nga daw ang priority ng pirate crew niya. Pero in a comedic way nga biglang nadapa itong si Roger. Nung mapansin nga ni Garling itong mga pirata na dahan-dahan nang lumalapag sa God Valley agad nga siyang nangamba. Same as sa iba pang mga Celestial Dragons. At dito ni-reveal na nga itong buong Holy Knights. Yung ilan nga sa kanila finally na nakita na natin yung buong design. Ipinag-utos nga ni Garling na sabihan daw ang mga Marines na protektahan ang mga Celestial Dragons. Speaking of Marines tuloy-tuloy pa nga rin yung pag-atake nila sa Rax Pirates at Roger Pirates. Tuloy-tuloy nga yung pagtira nila ng kanon sa mga ito. Sa sumunod na panel naman makikita natin itong sila Whitebeard at Shiki na inaatake ang ilan sa mga marine soldiers hanggang sa dumating na nga ang bida. Hawak nga itong mismong bala ng kanon ibinato ito ni Garp sa gitna ng kaguluhan. Nag-cause nga ito ng isang malakas na explosion. Itong pagsabog nga na to kinainis netong sila Roger at Sebek. At yes, sa huling panel nga ng chapter na to ni-reveal itong pagdating ni Garp sa God Valley. Dahil nga dito tumaas ang moral ng buong Marines. Nagkaroon sila ng pag-asa na matatalo nila itong mga pirata. At dito na nga nagtatapos itong chapter 1160. Yung analysis nga para sa chapter na to as usual. Pag-uusapan na lang natin sa susunod na video natin. Kaya naman stay tuned lang sa channel natin. Bali bago nga kayo umalis sana na mapindot nyo yung subscribe button. Dahil konting-konti na nga lang at malapit na tayo sa 1 million subscribers. Kaya naman salamat sa mga pipindot niyan. So yun lang, peace!